Okay mga kapatid, ngayon pong gabi ang pag-uusapan natin, ang title po nito ay, What if we pray like Jesus? Naniniwala ako mga kapatid, in the last day, may isang bagay na patuloy na papatunayan sa atin ng Panginoon. Una, na ang Panginoon ay gumagawa pa rin ng kamanghamanghang bagay hanggang sa panahon natin ngayon. Na ang kanyang mga dakilang gawa ay hindi lang noong unang panahon, kundi hanggang sa panahon natin ngayon. At na-unleash yung kapangyarihan na yon ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Nung mga himala na ginagawa ni Jesus Christ noong unang panahon ay siya ang nag-e-execute. Siya yung gumagawa ng himala. Pero dahil ang Panginoon ay nasa langit na, no? At wala na dito yung physical na Jesus Christ, ngayon, binigyan tayo ng Espiritu ni Jesus Christ, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Sabi sa Roma, yung daw Holy Spirit na yun na nasa atin ay yun yung Holy Spirit na bumuhay kay Jesus Christ mula sa mga patay. Biruin nyo, yun yung power ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. At kaya nung siya ay nandito sa lupa, nagagawa niya ang mga dakilang bagay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa Kanya. At ngayon nasa atin yung kapangyarihan na yun. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 14, ang sino mang mananampalataya sa akin ay gagawin din ang mga himalang ginawa ko at mas marami pa daw tayong magagawang himala. Ang Panginoon na nagsabi noon, hindi ako. At ngayong gabi, patuloy nating aalalahanin mga kapatid na paano gagawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay sa pamamagitan natin. At alam nyo ba, ang number one na ibinilin sa atin ng Panginoon para maranasan natin yung dakilang bagay na ginagawa rin niya noon ay sa pamamagitan ng panalangin. Prayer is our power. Amen? Ang prayer ang siyang nagiging daan at nagiging connection natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi to bago mga kapatid. Muli lang natin talagang iintindihin, muli nating ipapaalala sa sarili natin how important prayer is sa buhay natin. Minsan, nakikita natin yung fruits, no, ng pagiging mananampalataya. Pero, nalimutan ko yung isa pang letter F, yung fire, yung power. At minsan nananaya tayo na may fruits Okay, bumabait naman ako, may bumabait na ako, humahaba na yung pasensya ko. Pero minsan nalilimutan nating i-desire yung fire, yung power. Na, okay, hindi lang pala pagbabago ng buhay ang dulot ng Panginoon sa buhay ko. Ang isa pang dinudulot ng Panginoon sa buhay ko ay yung mga kamanghamanghang bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon. And guys, kung gusto talaga nating maranasan yung fire, yung power, mga kapatid, ito yung unang-unang isasuggest ko sa inyo. Lumalim pa tayo sa prayer life natin. Amen? Yung prayer life natin, pagbubutihin natin. Kaya meron akong naging napaka-critical na, from my critical thinking, what if we pray like Jesus? Meron na tayong kukuning isang passage, mga kapatid, na tungkol sa pagpe-pray ni Jesus Christ. And try natin, sige, pwedeng yan yung gagawin natin. Okay? Na pwede natin gayahin mula kay Jesus Christ. For we know na lahat ng ginawa ni Jesus Christ, naging successful siya. At isa sa mga naging sikreto ni Jesus Christ, na hindi naman na sikreto dahil alam na natin, ay napaka-consistent ng Panginoon sa pananalangin. At babasahin po natin yung ating pag-aaralan sa Marcos chapter 1, 35 onwards. Una natin basahin, 35 to 36. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Verse 37 to 38, siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito. Okay, guys, 4 na verses lang, no? Na pag-uusapan natin. Pero guys, marami ako nakita dito na what if ganito rin ang gagawin natin? At naniniwala ako kung ano yung naging result sa buhay ni Jesus Christ
mararanasan din natin yon. So ano ba yung nature ng prayer life ni Jesus Christ na nabasa natin dun sa ating passage? Okay, number 1, yung prayer time ni Jesus Christ, madaling araw. Sabi doon, ng madaling araw. Amen? So, mga kapatid, hindi naman kailangan umagang-umaga. No? Kasi hindi naman lahat tayo ay capable gumising ng madaling araw. Pero gusto kong sabihin guys na di ba magiging effective ang prayer kapag nag-pray ako sa gabi or sa tanghali? Mga kapatid, hindi. Ang gusto kong ipaunawa, sa panahon natin ngayon, iba yung umaga sa maaga. Opo mga kapatid, iba yan. Ang umaga is about time. Pero yung maaga, it is about timing. Okay, para maintindihan ninyo. Halimbawa, ang call time ninyo ay 12 ng tanghali, pero dumating ka before 12. Dumating ka ng maaga, hindi ka dumating ng umaga. Dumating ka ng maaga. At ang gusto kong i-apply natin mga kapatid, yes, nakita natin doon sa binasa natin, madaling araw na nalangin si Jesus Christ. Pero siyempre sa timing natin, sa panahon natin ngayon, sa iba't iba nating kalagayan and lifestyle, no, ito yung gusto kong maunawaan natin na pwede nating i-apply mula sa ginagawa ni Jesus Christ. Ang panalangin ay gawin nating maaga. Ibig sabihin mga kapatid, ipa-prioritize natin. Bakit maaga? Kasi inuuna mo siya. Binibigyan mo to ng prioridad. So, ang totoo, kahit mag-pray ka ng madaling araw, okay. Kahit mag-pray ka ng gabi, okay. Kahit tanghali, okay. Pero ang gusto ko po maintindihan natin, bakit kailangan gumising ni Jesus Christ ng madaling araw? He made sure na bago siya gumawa ng anumang bagay na dapat niyang gawin, mananalangin na siya. Amen? Pina-prioritize niya ang pananalangin. Meron tayong gagawing plano sa next month, ay magpe-pray muna ako. Meron tayong bibilhin, magandang bilhin ko to, ay magpe-pray ako. Meron akong i-invest, ito yung gagawin kong negosyo, ay magpe-pray ako. Ay mag-aaral kami, ito yung siguro yung magandang course na kunin ko, magpe-pray ako. Amen? Dapat ang prayer is priority natin. Papasok na ako sa work, ang dami kong gagawin. Papasok na ako sa school, ang dami kong gagawin. Make it sure na nauna tayong manalangin. Amen? Pinakita natin mga kapatid na naging nature ni Jesus Christ sa kanyang prayer life. Sabi doon, bumangon. Okay? Bumangon. Hindi sinabing nagpe-pray ng nakahiga. Okay? Pero sasabihin ba natin, Kuya Roel, pag ba nakahiga, hindi na effective yung prayer? Okay. Lagi nating titingnan mga kapatid, yung sa point of view natin. Okay? Ang ibig sabihin mga kapatid, na pwede nating kuning lesson mula sa prayer nature ni Jesus Christ is you make physical effort. Dahil ang totoo, ang panalangin, effortless nga yan eh. Kasi you can pray in your mind. You can pray through words, wala ka namang ginagawang activity ng katawan, di ka naman sumasayaw, di ba? Pag nagpe-pray ka, totoo, pwede mo talaga siyang gawin kahit nga walang words eh. Kahit nga umiiyak lang tayo kasi naiintindihan naman daw talaga ng Panginoon eh. Pero si Jesus Christ, madaling araw pero kailangan niyang bumangon. Amen? Pupunta siya dun sa isang lugar na kung saan makakapanalangin talaga siya. Nilalagyan niya ng effort, mga kapatid, yung kanyang pananalangin. Kasi, tingnan nyo dahil pag meron tayong mga taong mahal, o meron tayong mga taong gusto nating i-impress, gagawa talaga tayo ng mga bagay na ma-appreciate nung taong yun, yung effort natin. Pero, kapag hindi naman masyadong mahalaga yung tao, ay kahit ano na lang, minsan nga kahit hindi natin siya maalaala kasi hindi naman siya masyadong mahalaga sa buhay natin. At the same time, iniisip mo naman na hindi rin naman ako hahanapin nun. Kahit hindi ako pumunta, halimbawa may isang taong may birthday. Ang may birthday asawa mo, dapat maalala mo talaga yan. As much as possible, kung pwede, may regalo pa. Pero kung ikaw ay kapitbahay na once a year lang kayo nagkakausap, hindi mo siya iisipin, kahit hindi ako makarating sa birthday niya, hindi rin naman niya ako siguro hahanapin. At di niya ako i-expect. Pero mga kapatid, tandaan natin, kapag tayo ay nananalangin, kausap natin yung gagawa ng lahat ng himala na kailangan mo sa buhay mo. So, yun ba ay gagawin lang natin ng, kasi basta nakaupo ako, patulog na ako, at
Antay ko na lang makatulog ako habang nananalangin ako. And sometimes, pinagtatawanan na nga natin yun na sa umaga na ako nakapag-amen. Hindi ko sinasabi na hindi yun narinig ng Panginoon, pero gusto ko pong sabihin na hindi ganun yung naging nature ng prayer life ni Jesus Christ. Naging seryoso ang Panginoon sa kanyang pananalangin at nag-e-effort talaga siya. Tingnan nyo mga kapatid, pansinin nyo, kung magpe-pray ka na nakahiga, alam mo naman nakakatulog ka, ay di bumangon ka. Huwag ka munang humiga para matapos mo yung panalangin mo. Di po ba? And sometimes, lumuluhod tayo. Meron talagang mga prayers talaga na tatayo pa tayo, nakataas yung ating mga kamay. Mga kapatid, tandaan natin, nakikita yun ng ating Panginoon. Amen? Kahit anong gawin mo, mahiga ka lang, or hindi ka, or nakabangon ka, hindi nun maaapektuhan yung kakayanan ng Panginoon at yung kagustuhan ng Panginoon na ibigay yung ating mga hinihingi. Amen? Dahil faith ang tinitingnan ng ating Panginoon. Pero, bakit nagpakita ang Panginoon dito ng physical effort? Kasi guys, napaka-importante ng focus sa prayer. And focus is powerful, but at the same time, focus can be easily interrupted. Kaya kailangan mo mag-effort sa prayer life mo. Kaya si Jesus Christ bumangon para pumunta sa ilang na lugar. Anong ginawa niya? Inalis niya yung sarili niya sa anumang magiging potential na distraction sa buhay niya. Kasi normally guys, sa Middle East, ang mga gumigising talaga ng maaga doon, yung mga babae. Kasi hindi lalaki ang nag-iigib ng tubig. Noong unang panahon, lalo na sa Middle East, sa panahon nila Jesus Christ, ang mga babae ang nag-iigib ng tubig, guys. Kaya nga, may kwento guys, di ba, sa John chapter 4, na nakita ni Jesus Christ yung babae na iigib sa balon. Kasi babae ang normally na nag-iigib. At ang mga babae, guys, kapag binasa niyo yung Proverbs chapter 31, yung mga huwarang babae, madaling araw may ginagawa na sa bahay. So si Jesus Christ siguro, dahil dun sa tinutuluyan nila nung mga oras na to na binasa natin, ay may mga babae, may mga nanay sa tahanan, inunahan na niya. Bago ako ma-interrupt at bago ako mabulabog, babangon na ako at lalayo ako. Bakit? Kasi kailangan nating makapag-focus sa ating mga panalangin. Guys, ganyan ba tayo kaseryoso sa panalangin? O minsan na lang para lang masabing nag-pray ka, kung ano-ano na lang ang sinabi mo. At at least nakapag-pray ako. Guys, ulitin ko. Hindi natin mababago ang puso ng ating Panginoon because of our effort. Yung faith pa rin ang pinagbabasihan ng Panginoon. Pero nag-e-effort tayo sa prayer para tayo mismong magpe-pray ang makasabay sa gagawin ng ating Panginoon. Amen? Dapat nagko-collab mga kapatid yung ating mental and physical sa pananalangin. Okay, di ba nagpe-pray naman talaga tayo? Mentally yan eh. Pero guys, pinakita sa atin ni Jesus Christ dito yung nature kung paano siya manalangin. May collaboration yung mental and physical aspect ng kanyang buhay. Ay mga kapatid, it is not wrong. Hindi to ang OA. Hindi yan yung ang OA kung ikaw ay magtitimpla pa ng kape at maghahanda ka pa ng table at ire-ready mo yung iyong Bible at yung pen at sasabi mo magpe-pray na ako. Hindi ka OA kung lahat yon gagawin mo. Kung lahat ng yon ay gagawin mong effort para kausapin mo ang ating Panginoon. Prayer is talking to our Master. Prayer is talking to the King of Kings. Prayer is talking to the Lord of Lords. At yung King of Kings na yon, yung Lord of Lords na yon, yun yung gagawa ng himala sa buhay natin. Amen? Kaya mag-effort tayo kapag kakausapin natin ang Panginoon. Amen? Anong pang nakita natin na ginawa doon ng Panginoon? Lumayo siya sa marami. 'Di ba? Doon sa bahay, pumunta siya sa ilang. Kaya hinanap siya ng mga kasamahan niya. 'Di ba? Iiniwan niya yung sila. Bahala kayo dyan. Kung may gagawin kayo, gawin nyo. Basta ako ipaprioritize ko. Magpe-pray ako. Lumayo siya sa marami. Siya ay laging nagsosolo, mga kapatid. Maraming kwento sa Bible na iniiwan niya yung kanyang mga alagad para makapanalangin siya.
Dahil naniniwala ako mga kapatid, yung personal encounter natin sa Panginoon, yung mga personal, yung ikaw lang yung mga private conversation mo sa Panginoon, that is irreplaceable by your public experience. Yes, nag-church tayo, sumasama tayo sa mga kapatiran natin na sumasamba sa Panginoon, nananalangin tayo together, there's nothing wrong. But meron tayong mga personal experiences na kapag solo ka, hindi yun kayang tumbasan ng mga experiences natin kapag may kasama tayong iba. Okay? Kasi hindi ka aasa sa revelation ng iba kapag wala kang kasama. Aasa ka sa revelation ng directly mula sa ating Panginoon. Tandaan natin yan. At tandaan nyo, kaya mas magandang maging personal yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi meron naman talaga tayo mga gagawin na habang mag-isa tayo na hindi naman maiintindihan ng iba kung kasabay natin sila. 'Di ba? Tingnan nyo, may mga taong kung mag-pray ay malakas ang boses. Pero pag naman nasa public ka at sabay-sabay mananalangin, 'di ba? Ethic naman na wag kong lalakasan yung boses ko kasi nai-interrupt yung iba. So, 'di ba pag public, pwedeng tahimik ka lang, pwede mo talaga ipag-pray kasi corporate prayer. Pero pag mag-isa ka, ayan, sige, kahit sumisigaw ka, walang problema. Magagawa mo yung gusto mo. Hindi lang mga bagay na gagawin natin, ang malaya nating magawa kapag solo tayo, ang totoo, meron din tayong mga issues na hindi natin pwedeng iparinig sa iba. Pero ang Diyos, intinding-intindi tayo. Amen? Kaya, guys, ulitin ko, ano yung nature ng prayer life ni Jesus Christ? Private prayer life ni Jesus Christ ang pinalakas niya. Lagi ako lumatin ng prayer meeting. Okay. May naglilid naman kasi ng prayer meeting . Madali ka naman talaga mag-pray at madali ka mag-devote sa Panginoon pag prayer meeting. Bakit? May naglilid . Parang pag wala nang naglilid, naniniwala ako mga kapatid na mas nagiging effective ang prayer kapag ito ay personal sa atin. Okay, mula dun sa ating binasang kwento, ano ang naging resulta nung ganong uri ng prayer routine? Doon lang tayo sa binasa natin. Napansin niyo yun? Hahanapin ka ng iba. Si Jesus Christ, hinanap siya ni Simon. Hindi pa siya si Pedro. Anong sabi niya? Hinahanap ka ng lahat. Maraming naghahanap sa'yo. Mga kapatid, kapag malalim at kapag na-develop na talaga at naging powerful na yung ating personal prayer life, mga kapatid, you'll be in demand. Laging may maghahanap sa'yo. Mga kapatid, maniwala kayo, makikita talaga sa buhay natin, o kahit sa sino mang Kristiyano, makikita at makikita, magre-reflect kapag ang isang tao ay babad at mas malakas ang kanyang personal prayer life. Kasi prayer is power, no? Sabi ko nga, fire. Fire is power. Kasi dalawang F yun na pinagbubulayan ko lately, yung fruits and yung fire. Kasi hindi pwedeng puro fruits lang. Dahil dapat may power yung buhay natin. So kapag ikaw ay laging nananalangin sa Panginoon, alam mo, para ka may apoy. Di ba ang apoy, hindi mo naman kailangan mahawakan para ma-recognize mo may apoy. Hindi. Kahit nasa malayo ka, mararamdaman mo yung init nito. At kapag nakikita talaga ng mga tao sa'yo na talagang gumagawa ang Panginoon, lagi kapatid, pag-pray mo nga ako. Tulungan mo nga ako kasi parang ikaw, napakamatagumpay mo at siguro makakahawa ka talaga sa buhay ko. You will be in demand. Hahanapin tayo ng iba. At hahanapin tayo ng iba in different point of view naman, guys. Okay, hahanapin ka ng iba, pero it is about spiritual level. Hinahanap ka nila dahil hindi na kayo magka-level ng spirituality. Kasi kaya ka nila hinahanap, nagtataka sila sa'yo. Bakit? Because you are more mature and progressive in spiritual aspects. Alam mo yun? Imagine niyo, meron kayong mga nakasabay nung sa ministry. Nakasabay nyo, sabay kayong pumupunta sa church. Pero yung mga nakasabay mo, wala na.
Or baliktad, yung ikaw nawala na, yung mga kasabay mo tuloy pa. So hinahanap natin sila or tayo ang hinahanap nila kasi nakita nila, hala, iba ka na. Nag-improve ka. Ang layo na ng narating mo, ang layo na ng naabot mo. Dalawang point of view tungkol sa hinahanap, no? Hinahanap ka dahil kailangan ka nila. Bakit? Na-attract sila dun sa power na meron ka eh. Bakit? Lagi ka nananalangin, napaka-effective ng prayer life mo. At hinahanap ka nila dahil malayo na yung narating mo. Nag-elevate ka. Guys, maniwala kayo, magsisimula yan kapag intimate and powerful ang prayer life natin. Huwag natin siyang gawing pampalipas oras ang prayer life. Amen? Gawin natin siyang priority. Sabi pa doon mga kapatid, doon sa ating binasa, nung nakita niya si Simon at sabi niya, hinahanap ka ng lahat. Sabi ni Jesus Christ, pumunta tayo sa karatig bayan para makapangaral pa ako sa kanila. Mga kapatid, kapag babad tayo sa panalangin, kapag effective yung ating prayer routine, guys, maniwala ka, alam mo ang mga dapat mong gawin. At confident kang gawin ang mga dapat mong gawin dahil nakapanalangin ka. Alam nyo ba, na kapag nagpe-pray ka, ito guys, tinuro ko na sa inyo to, sana, at ipapaalala ko lang, kapag nag-pray ka at nahiling mo na sa Panginoon ang mga dapat mong hilingin, hindi pa yun ang prayer. Tandaan niyo yan ha. Kapag yung naisabi mo na sa Panginoon, yung kung 1 to 100 man yan, 1 to 10 na dapat mo ipag-pray, kapag natapos mo nang iparating sa Panginoon yun, hindi pa tapos ang prayer mo. Dahil ang pinakamalalim na bahagi ng prayer ay yung wala ka nang hinihingi kasi nag-aantay ka na lang sa Panginoon naman ang siya ang magsalita sa iyo. And that is part of prayer. Ano yun? Waiting. Kasi makinig kayo sa akin uulitin ko. Kapag nagpe-pray tayo na ipinapaabot natin sa Panginoon yung ating mga prayer requests, yun ay prayer in flesh. Flesh natin yun. Pero dapat matutunan natin yung praying in the Spirit. Kuya Reel, paano yun? Yung wala ka nang hinihingi, nakikinig ka na lang sa Panginoon. And that is praying in the Spirit. At baka nga ang naging prayer life lang natin guys ay lahat tayo nagbabato tayo sa Panginoon. There's nothing wrong, but meron tayong nami-miss out. Marami tayong nami-miss out. Dahil naniniwala ko, isa sa pinaka-effective na part ng prayer life natin is hindi tayo nagsasalita, kundi ang Panginoon naman na nagsasalita sa atin. Ang pinaka-immature na uri ng communication ay yung ikaw yung nagsasalita. Pinaka-weak na communication yan. Dahil may mas malalim pa na communication. Ikaw naman yung nakikinig at iba ang nagsasalita. Pero guys, meron pang mas malalim dun. Pareho kayong hindi nagsasalita. Pero na-enjoy nyo yung presence ng isa't isa. Di ba may mga mag-asawa ganun eh. Walang nagsasalita. Pero nandyan lang sila. Hindi nag-I love you, pero nandyan nasa tabi. Naghahain, di ba? Nagmamassage, walang sinasabi. And guys, ganun din sa Panginoon. Kapag na-develop sa atin yung we talk, God listens, or tapos God talks, we listen, darating yung time guys, kahit wala kang sinasabi, pero connected ka sa Panginoon, wala rin sinasabi ang Panginoon pero ine-enjoy mo yung kanyang presence. At kaya guys, totoo yung 1 Thessalonians 5:17, yung pray without ceasing. Magagawa lang yun ng taong nasanay sa kanyang prayer life. Dahil yung connection niya sa Panginoon, interrupted na. Amen? Dahil lagi na siyang connected sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay nagpe-pray, lalo na kung ang dinadala mo sa Panginoon, kailangan mo magdesisyon. Lord, anong dapat kong gawin sa ministry ko? Lord, anong dapat kong gawin sa trabaho ko? Lord, anong dapat kong gawin sa negosyo ko? Lord, anong dapat kong gawin sa relationship namin? Makatid, kapag lagi tayong babad sa panalangin, ma-experience nyo to. Doon sa mga, syempre sa mga matagal na kasama, kagaya ko, nararanasan namin ito. At kung hindi mo pa to nararanasan guys, simulan mo na.
na manalangin like Jesus. Darating yung time kapag tapos ka na mag-pray, nag-iintay ka sa Panginoon, may mga dumarating sa iyo na mga thoughts, mga ideas na akala mo sa iyo, galing sa iyo. Pero ang totoo, most of the ideas kapag nasa diwa ka ng panalangin at seryoso ka at tapat ka talaga na lumalapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, no, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, no, ipapaalam ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. Sabi pa sa Jeremiah chapter 29 verse 13, kung hahanapin niyo ko ng buong puso, matatagpuan niyo ko. And praying is seeking God. At kaya sabi ko mga kapatid, kagaya ni Jesus Christ, alam niyo yung gagawin niya sa maghapon na yon. Nagkaroon na siya ng itinerary. Bakit? Bunga yun ng prayer life niya. Kung hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, mga kapatid, magsimula kang pagbutihin ang prayer life mo. Kung parang uncertain, anong gagawin ko? Bakit ganito na lang ang nangyayari sa buhay ko? Mga kapatid, ngayon, pinapaalam sa ng Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. I-develop mo ang malalim at totoong prayer life mo sa Panginoon. Amen? At hindi ka magiging clueless sa iyong future. Every step of the way, ipapaalam sa iyo yan ng Panginoon. At the same time, si Jesus Christ gumising na madaling araw, nagpray at sabi niya, tara, kailangan nating pumunta doon. Guys, alam nyo ba, pag ikaw ay laging nananalangin, you feel so energized to do what you need to do. Pag nakapag-pray, alam mo yun, meron kasing gising na tamad ka, ayaw mo talagang gawin. Lalo kung puro kasalanan ang ginawa mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Wala ka talagang energy, ni wala kang motivation. Pero guys, kapag lagi kang nakakapanalangin, minsan kahit kulang ang tulog mo, pero grabe, energized ka. Para kang lumaklak ng 3 kobra at pwede mo talaga, go na tayo. Ano bang gagawin natin? Sino pang dadalawin? Sino pang ipagpe-pray natin? Tara, gawin natin ito. 'Di ba? Why? Kasi guys, kapag nasa presence tayo ng Panginoon, hindi na lakas mo ang daladala mo. Ang baon-baon mo yung lakas ng Panginoon. Diba? Kaya tingnan mo, kapag nakapag-pray ka, masama ang loob mo pero nabago, naging maunawain ka, naging mapagpasensya ka. Kasi hindi na karakter mo ang tinataglay mo. Tinataglay natin yung karakter na galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda na kung gagawin natin ang isang bagay na seryoso, pagseryosohan natin ang ating prayer life.